React na mga kababayan si Senator Bato tungkol sa latest developments sa posibleng pagpasok na ng ICC. Lalo yung sinabi mga kababayan ni Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, na nasa blue alert na sila ng Interpol. At yung Interpol, pag pumasok dito sa Pilipinas, para ilocate kung nasaan sila, si Digong, siya, at kanyang mga kasama sa war on drugs, hindi po pipigilin ng DOJ. Hindi pipigilin po ng ating gobyerno. Ngayon, sabi ni Bato, I feel betrayed anya. Yan po, ang samaan niya ng, ang samaan ng kuha ng picture kay Bato. Ay Bato, hindi ka po bagay magsabi na I feel betrayed. Kasi ang totoong nagtraidor, kayo po, may paiyak-iyak ka pa, niyakap mo pa yung asawa ni Mig Zubiri, yung pala bumoto ka para ikudita si Migs, ipalit si Chis Escudero. So wala ka pong moral ascendancy na magsabi na you feel betrayed kasi gawain ninyo. Di ba? Sabi niya dito, I feel betrayed. I feel betrayed. Pag ganun ang nagiging pulisiya ng ating gobyerno, I feel betrayed as a Filipino being betrayed by my government kapag ganun ang pulisiya nila. Ito naman, ang betrayed po, ang ating mga mamamayang Filipino. Kasi po, you just imagine, pumili tayo ng mga leaders tulad ni Digong at kayo po nagsisweldo bilang PNP Director General noon. Ang slogan pa ng PNP, to serve and protect. Pero yung natukhang po ninyo at na-EGK, more than 20,000, hindi man lang po na idepensa yung kanilang sarili sa husgado. Kaya nga po, naharap pa kayo sa ganyang asunto sa International Criminal Court. Yan ang totoong betrayal. Nagsweldo kayo from the taxes of the Filipino people. May slogan pa kayong to serve and protect. Paanong to serve and protect? Nandaming namatay na inosente. Di ba? Yan ang total betrayal of the trust and confidence of the Filipino people. Kaya nga, kailangan ninyong panagutan. Harapin ninyo dapat yan sa International Criminal Court. Huwag ninyong binabaliktad po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang policy niya, bloodless, war on drugs. Kaya sabi ng ating Pangulo doon sa kanyang SUNA, we have the 8 E's in our fight against illegal drugs. But extermination is not one of them. Di ba? Palakpakan yung ating mga mamamayang Pilipino na biktima ng inyo pong betrayal na nagsisweldo kayo from the taxes of the Filipino people. Pinili kayo as President and Director General kayo ng Philippine National Police na ang trabaho is to serve and protect. Iba man po yung nangyari. Huwag kami Bato. Ang totoong betrayal po, yung ginawa po ninyo kay Mig Zubiri, may paiyak-iyak pa kayo. May paiyak-iyak pa. Na? Tapos yakap-yakap pa yung asawa mga kababayan ni Mig Zubiri. Niyakap-yakap ang umiiyak. Yung pala, kasama siya sa bumoto to oust Mig Zubiri. Kaya sabi ni Mig, siyakan niya ako. Ba't nyo pa hinakapag-asa? I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Tapos may paboro betrayal ka pa dyan. You feel betrayed. Igawain po ninyo. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nagbabago. May isang salita siya. Ang sabi po ng gobyerno, hindi magko-cooperate o hindi mag-assist in serving the warrant of arrest. Pati sa pag-iimbestiga nila, hindi nila tutulungan. Pero hindi man nila ibablock.
Di ba? Kasi may obligasyon tayo as member of the Interpol, mga kababayan. Kaya pag pumasok yung Interpol, para kalad ka rin sila rito, walang lang nakikita yung ating gobyerno na may kinakaladkad. Anong betrayal dyan? Walang betrayal kasi may obligasyon ang ating gobyerno. Alangan naman traidorin ng ating gobyerno yung Interpol. Paano kapag nangailangan tayo ng tulong ng Interpol para tugisin yung mga pugante tulad po ni Pacquiao? Di ba? Hindi tayo nang tutulungan. Tulad po ni Tebes. But anyway, tingnan natin yung sinasabi rito ni Senator Bato. De La Rosa was referring to the ICC's recent moves as well as pronouncements from the government officials despite President Marcos' undeterred stand that the ICC has no jurisdiction in the country. Wala pong jurisdiction sa ating bansa, yung ICC, nung umalis tayong member. Kaya lang, sabi po ng ICC, nung member pa tayo, may dati ng violations po na mga ginagawa na dapat imbestigahan yung ICC sa mga human rights violations and killings na kinasangkutan po ni Digong. Pati yung mayor pa siya. O di ba? O hindi yun sakop ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi pa siya noon presidente. At yung mga cases na yon, sakop ng ICC investigation. Kaya wag ninyong ituturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang kasalanan dito yung ating Pangulo at ang kanyang posisyon ay hindi nagbabago. Kaya lang, yung ICC, nag-seek na po ng tulong ng Interpol. And we have obligation under the Interpol. Kaya sabi po ng ating mga government officials, ni Medardo Guibarra, Solicitor General, ang Pilipinas disengaged completely from the ICC in 2019. It has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. Madaling sabi, hindi po tutulong yung ating mga authorities. Hindi po makikisawsaw sa investigasyon nila. Subalit, he pointed out that the Philippine government cannot stop, hindi niya pwedeng pigilin ang ICC prosecutor from proceeding any way he wants. Hindi po tutulong, pero hindi man po niya pwedeng pigilin. Hahayaan niya. O diba? Malinaw po. Paano ang betrayal ang tawag ninyo niyan? Na walang kapangyarihan ang ating gobyerno na pigilin. Yan din po ang sabi ng Justice Secretary. Justice Secretary Remulla said, the Philippine government cannot stop. Hindi niya pwedeng pigilin. Hindi niya mapipigil the International Criminal Police Organization or Interpol from serving the arrest warrants that may be issued by the ICC against Filipino suspects. Sabi niya, we are not in the business of blocking any government or any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments. So, kung may bagong policy po, nakadepende po yon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw ninyong tigilan yung ating Pangulo. Kalangan man, binubuli ninyo, sinisiraan ninyo palagi. Gusto ninyong patalsikin. Pagkatapos, uutusan ninyo yung ating Pangulo or magkikiusap kayo sa ating Pangulo na pigilin yung ICC, yung Interpol. Ano kayo, siniswerte? Paliwanag po ni Remulla, it will go against our international commitments, anya. So, hindi niya pwedeng pigilin ang Interpol. Kaya pwede ninyong maggawin, tumakbo na kayo habang may lupa. Kung hindi, patulong kayo kay Pacquiao kung paano magtago. Si Pacquiao baka nasa planet Mars na yun. Siya ang may-ari ng universe. Kawan niya talaga, Mr. Maravilla. Hindi matagpuan, kaya nireshuffle lang ng PNP. Yung mga polis sa Davao, baga kasi po, pag papunta yung mga magsiserve ng warrant of arrest, nakatembre na agad. Kaya galit na galit si Basti. Pinalitan yung mga official doon ng PNP. Alangan manayaan kayo sa inyong laro. Sabi ni, sige kasi daldal ni
Digong. Alam niya daw kung saan nagtatago si Pacquiao. Kailangan niya, secret. Pinaglalaroan ninyo yung ating mga officials. Pagkatapos nagagalit kayong iniipit na kayo ngayon. Sabi ni Bato, it's up niya to the government to determine how to deal with these moves from the ICC. Wala kaming kontrol dyan. Sila man nasa gobyerno ngayon. Kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, kung yan ang policy nila, laban bawi, so be it. Wala man kami ang magagawa dahil sila man nandyan sa Malacanang, hindi naman kami. He added that he has no intention of reaching out to the palace regarding this. Should the ICC reach out to him for the interview, he said that they are welcome to interview him anytime. Kung makipag-communicate sila sa akin, walang problema. Gusto nila interview, so you can interview me anytime, mag-interview lang sila. Pero it does not mean na yumuyuko ako sa kanilang jurisdiction over us. Kung gusto nila mag-usap, sasagutin ko ang tanong nila, pero it does not mean nire-recognize ko ang kanilang jurisdiction. Hindi ako nababader dahil naniniwala ako sa ating Pangulo. Pangulo natin nagsasabi na hindi siya magko-cooperate at hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Tama naman po. Hindi man magko-cooperate talaga yung ating gobyerno, pero hindi nila haharangin. Hindi lang makikipagtulungan, pero libre sila na pumasok. Kaya ang dapat na gawin ninyo, tumakbo na lang kayo habang may lupa. Kaya talaga niya, Mr. Maravillas. Yun man talaga po yung direksyon. Alangan naman po, pabayaan kayo ng gobyerno sa pamimirwisyo ng mga kagrupo ninyo rito. Yun lang na investigasyon po ninyo sa Senado, sa PDEA Leaks. Asa pa kayo na itatrato kayong mabuti ng ating gobyerno. Tama? Ang gusto kasi ninyong mangyari, bumanat lang kayong bumanat at mag-attend kayo na tanggalin yung ating, i-destabilize at tanggalin yung ating Pangulo. At hindi lang re-reach back, balik, na wala man lang gagawin to protect the President. Siyempre, yung mga officials ng ating gobyerno, bumubulong-bulong na rin yun sa ating Pangulo. Mr. President, kami na ang bala rito. Relax ka lang. Ito na nga, mga kababayan, ang mga nangyayari. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, focus lang po siya sa trabaho. Habang yung kanyang mga opisyal ay may, siyempre, gumagalaw na rin to shield the President sa walang habas na destabilization na ginagawa po nila. Tama po yung ating mga analysis. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung aming mga bagong clients. Yan po mga British tourist. Ito naman po international. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinatay po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Hindi siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayun. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.